A blessed morning po sa ating lahat. Sige, inaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Sige po, let us prepare our hearts, let us prepare our strength, and let us offer praises and thanksgiving to our Lord, for He is good and His love endures forever. Amen? Amen. 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 Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. His love endures 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 forever.
is with us forever and ever, forever. Hallelujah. Oh, every praise belongs to you, oh God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Every hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Oh, hallelujah, hallelujah, you deserve it, Lord. Hallelujah.
Oh, you deserve it, oh God. Hallelujah. You deserve all the glory. You deserve all the honor. For our strength comes from you. For all miracles come from you, oh God. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, no one else. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else
Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise, and all creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, Jesus. And I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever,
beautiful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, we worship you. Oh, you are worthy, Lord. Hallelujah. 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 Truly, you are the name above all names. You deserve to be exalted above all things. Hallelujah. Hallelujah. You are great and you are worthy to be praised. You are wonderful, our beautiful Savior. Hallelujah. And all knee will continue to bow, and all creation will continue to praise you, Father God. For you deserve all the glory, all the adoration, and all the splendor. So we bring you back all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name, amen and amen. Lord. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. How wonderful, how beautiful. Amen. Ang ating Panginoon ay talagang wonderful and beautiful. Dahil siya yung palaging nagbibigay sa atin ng kagalakan, kahit sa gitna ng kung minsan hindi parang ang hirap maging magalak, dahil sa mga problema sa buhay, dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay. But God is beautiful dahil siya po yung nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. So a beautiful and blessed day sa bawat isa sa atin. At binabati ko kayong lahat na nandito sa loob at sa lahat ng nanonood sa ating online streaming. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa patuloy na pakikibahagi
sa ating gawain. At sa pangalan ng ating tagapagligtas at ating Panginoong Hesukristo, ay binabati ko kayong lahat. At nawa ay nasa mabuting kalagayan at pangangatawan ang bawat isa sa atin. Hindi si mercy, hindi si grace, o hindi si love, di po ba? Kundi ang awa ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon ang dahilan kung bakit lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Hindi si mercy, hindi si grace, hindi si love, kundi yung grasya, pag-ibig at awa ng Panginoon. So bago ang lahat, hinihiling ko na tayo ay manalangin at to prepare our heart to receive the message of the Lord today. Napaka-importante po na hilingin po natin, kahit alam na natin po na ito ay gawain ng Panginoon, napakahalaga po na ipagkatiwala natin sa Panginoon yung ating gawain sa umagang ito. Tayo'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, itinataas ka namin at dinadakila ka namin sa umagang ito, O Diyos. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nakakatipon-tipon sa umagang ito. O God, as we listen to your words, O Lord, dalangin po namin na ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Lalong-lalo na, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na maipapahayag sa aming pong kalagitnaan. Sa umagang ito, O Diyos, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, na daluyan ng inyong buhay na salita. Lord, prepare our heart, Lord, as we listen to your words, O God. All the glory, O God, belongs to you. In Jesus' name we pray. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. So let us open our Bible through the book of Ephesians, chapter 6. Ephesians chapter 6, verse 10. And let us read the word of God prayerfully all together. Tayo po ay lahat magbabasa ng salita ng Panginoon. Napakaiksi lang po yan. So I believe ito ay babasahin natin ng buong kalakasan natin. Okay? Sa Ephesians chapter 6, verse 10, ganito po yung ating mababasa. Finally, my brethren, lahat po tayo magbasa. Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Pasensya niyo po kayo, hindi pala doon sa screen. So, may the Lord bless the reading of His words. Hallelujah. So, napakaikli po ang ating scripture text. And I hope madali nating matandaan ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. And it is also my prayer na mas lalo natin, masigit nating matandaan o maintindihan as we listen to the details of the message this morning. So we will be having our last sermon series. Ito po yung last na sermon series po natin based on our theme. Based doon po sa theme natin for 2022 to 2023. Pag titignan po ninyo yung pinaka-last po na stanza po doon sa ating theme, sabi niya doon is be strong or strength to stand. Okay. So ito po yung ating last na sermon series. At ang ating scripture text po for the rest of the series ay makikita po natin sa Ephesians chapter 6, beginning from verse 10 hanggang 20. So pag-uusapan po natin hanggang tayo ay mag-anniversary po, yung series na ito, at ang ating pong text po ay from verse 10 to 20 ng Ephesians chapter 6. So you can also study and meditate in advance. Sinabi ko na po ito para we can also study and meditate in advance kung ano po yung mensahe ng Panginoon na Panginoon na ituro sa atin bago matapos po yung bago tayo pumunta sa panibagong yugto ng ating yung anniversary po natin. Although hindi pa natatapos yung taon, pero ang anniversary kasi natin ay October. So sa pagbalangkas natin sa seryeng ito,
Ang unang mensahe na tutunghayan natin ay sa talatang pang-10. Ito po. Talatang pang-10. Ephesians chapter 6, verse 10. And God willing, the series will be finished before the 29th of October. Yung schedule na anniversary po natin ay sa 29 ng October. So, God willing, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong tema for the year 2023, 2024. Dapat ipinapanalangin po natin na before that, ay bibigyan tayo ng Panginoon, bibigyan na ng Panginoon yung ating theme for 2023-2024. So, starting from verse 10 of Ephesians chapter 6, ito ay pangwakas. Kung titignan po natin, ito po yung pangwakas na pananalita ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa iglesia ng Efeso. Okay? Yung 10 to 20, okay? Kung titignan natin, ginamit po ito ni Apostol Pablo na pangwakas na pananalita sa kanyang sulat sa iglesia ng Efeso. Itong Book of Ephesians o Epistles to the Ephesians ay sulat po ni Apostol Pablo para sa iglesia po ng Efeso. Kadalasan po, ang huli o pangwakas na pananalita contains the most important message the author wants to convey to his hearers. Kadalasan po na kapag ang huling pananalita at binigyan po niya ito ng the words na parang yung finally, ibig sabihin, napakahalaga po yung punto na gusto po niyang i-convey sa kanyang mga tagapakinig. Therefore, itong series po na ito, Strength to Stand or Be Strong, is so important. Napakahalaga po para sa iglesia ng Efeso. At hindi lamang po sa iglesia sa Efeso, na kung saan ito yung sinulatan ni Apostol Pablo, kundi sa mga iglesia after that. Ibig sabihin, tayo Tayo na ngayon, tayo na mga iglesia after that. The reason is we are in a battle. The reason is we are in a battle, and as believer in the Lord Jesus, our battle, alam natin na po yung battle po natin is not only physical, it's not only mental, but more so spiritual in nature. Kung titignan natin po ang battle po natin bilang mga mananampalataya is more on spiritual in nature siya. As I said, we can see that the message is important as Apostle Paul started his message with the word finally. Inumpisaan po niya yung kanyang sulat, yung pangwakas na sulat, sa verse 10, sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Most often, when and if the author use finally at the beginning of a sentence, kagaya nung nasabi ko kanina, he wants to convey a very important message that we should not take it for granted. Na wag po natin itong iti-take for granted. Ibig sabihin, napakahalaga po ito. Okay? And another word na makikita po natin is yung salitang my brethren. Sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi po niya doon, my brethren. Apostle Paul addressed them as his own brothers. Makikita po natin dito kung paano in-address po ni Apostol Pablo yung kanyang mga sinusulatan. Okay? He addressed them as his own brothers. An important message to an important people. Yung makikita natin dito, an important message to a important people. This important message was Apostle Paul's final words to brethren whom he considered near and dear to his heart. As an apostle to the Gentiles, alam po ni Apostol Pablo yung kanyang responsibilidad. At alam natin na hindi lang po dahil sa kanyang responsibilidad ginagawa niya ito. Dahil po sa pag-ibig niya sa Diyos at sa pag-ibig niya sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Pag-ibig po ang dahilan kung bakit ginagawa ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito. And also as the one God entrusted
the spiritual warfare. Kaya makikita natin, si Apostol Pablo yung nangaral sa atin regarding spiritual warfare. Kasi ang ng tema po nung is the armor of God, yung 6:10 to 20. As we go along, doon po sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 20, makikita po natin diyan na ang pinaka-tema po niya doon is sabi niya, isuot ninyo yung baluti, yung armor of God na spiritual warfare ng isang mananampalataya. So what is that important message? What is that important message? So sabi niya, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. At alam niya na pananagutan niya sa Panginoon if he mess to convey itong napakahalagang mensahe na ito sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Apostle Paul exhorted them to make their priority. Ang gustong ituro po ni Apostol Pablo dito, he wants to exhort them to make their priority, para gawin nilang priority yung pagkakaroon ng kalakasan. To seek and to possess such strength. The reason Apostle Paul gave the Ephesian believer this instruction is because likely the believers in Ephesus do not seek to maintain God's strength in their lives. Okay, parang nakukulangan po si Apostol Pablo, na ang nakikita po niya sa iglesia ng Efeso ay parang hindi nila binibigyan yung kahalagahan ng pagiging malakas nila sa Panginoon. Hindi nila, they do not seek to maintain God's strength in their lives. So ito yung nakikita natin. As we can see in Revelation chapter 2. In Revelation chapter 2, the message the angel wrote about the church in Ephesus, makikita po natin, in Revelation chapter 2, this is the message that the angel wrote to the church in Ephesus. Ang sabi niya doon sa verse 4, sabi niya, yet I hold this against you. Before that, makikita po natin yung mga positibo na nakikita ng Diyos na ginagawa ng mga Efeso. But in spite of all those na ginagawa po nila, makita po natin sa verse 4, sabi niya doon sa verse 4, sabi niya, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. They forsook their first love. Makikita natin dito, they forsook their first love. Iniwanan nila, Bagamat sila'y naglilingkod, bagamat sila'y gumagawa ng mga bagay patungkol sa Diyos, pero yung puso nila, malayo. They forsook their love, yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Walang pag-ibig. Parang gumagawa lang sila ng walang pag-ibig. Di ba pwede? Pwede ba yon? Di ba? Gumagawa ka na walang pag-ibig. So ito yung bagay na gustong i-address ni Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso, nakikita niya. Kaya ang sulat niya is, be strong in the Lord. So what it means to be strong in the Lord and in the power of His might. Tandaan po natin, the Ephesian church is the recipient of this message. And whom Apostle Paul is asking them to be strong in the Lord and in the power of His might. Ito ay sulat niya directly sa mga taga-Efeso. Yung mga mananampalataya o yung iglesia sa Efeso, ang sinulatan po ni Apostol Pablo na maging strong in the Lord and in the power of His might. Dahil nga, nakikita niya, kagaya ng sinabi ko kanina, they do not seek to maintain the strength that comes from the Lord. They lose the strength to stand victorious when they forsake Jesus. Okay. Ang nakita ni Pablo, they lost the strength to stand victorious when they forsook Jesus, their first love. Although they are still serving, kagaya ng sinabi ko kanina, although they are still serving the Lord,
Sabi nga, you hate the Nicolaitans. Sabi, makikita natin yung Revelation chapter 2. Kung basahin po nyo, makikita nyo po yung mga positibo na ginagawa nila para sa Panginoon. Okay. But in spite of that, nakikita natin, ito yung nangyari sa kanila. Yung pag-ibig nila sa Panginoon ay nawawala o wala na. Maaring yung sa iba sa kanila, wala na. So gumagawa na lang sila ng mga parang duty na lang. Yung pagpunta sa church, duty na lang. Hindi na nila ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya tignan natin po. Ito ipaalala sa atin ng Panginoon. Baka ang pagpunta po natin dito is duty na lang. Okay? Wala nang pag-ibig. Wala na yung pinakadahilan bakit tayo pumupunta dito sa church. Wala na yung pinakadahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Baka ginagawa lang natin yung mga bagay na ito, knowing that by doing this, God is still pleased. Pero tignan po natin yung puso natin. Nandun pa ba yung kagalakan natin? Pag-ibig ba ang tunay na nagtutulak sa atin? Pag-ibig ba ang tunay na dahilan kung bakit tayo nandito sa umagang ito? Kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Okay. Kaya ang sabi na nga, kung titignan po natin, I will come and I will remove the lampstand. Sabi niya doon sa yung pinakahuli. Kapag hindi kayo bumalik, pag hindi nyo ituwid ang inyong mga ginagawa, okay? Pag hindi kayo bumalik sa inyong dating pag-ibig, doon sa una nyong inibig, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, hindi mahalaga kasi sa atin yung ginagawa natin . Okay? Kung ano yung ginagawa natin, hindi po yung mahalaga sa Panginoon, tinitignan po niya yung puso natin, yung pag-ibig natin sa Kanya. Iniibig pa rin ba natin ang Panginoon? Yun yung kalakasan natin. So how can they possess the strength to stand again? How can they possess the strength to stand again? They have to return to their first love. Sinasabi niya, you have to return to your first love, Jesus. Okay. To love Him again, kagaya ng unang minahal nila ang ating Panginoong Hesus. So to be strong in the Lord means we have to maintain our love for Jesus. Amen. To be strong in the Lord, ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na dapat nilang gawin ay to be strong in the Lord. Hindi po yung mga makikita natin na positibo na ginagawa nila. But first and foremost, they have to maintain their love for Jesus. Huwag maalis yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus na dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kung dahilan kung bakit tayo, di ba? God loves us first. Unang-una na ibinigay na sa Panginoon sa atin yung kanyang pag-ibig. So dapat yun din yung unang-unang ibigay natin sa Kanya, yung ating pag-ibig. Hindi mo maibibigay sa Kanya yung kalakasan mo kung walang pag-ibig. Bigay mo muna yung pag-ibig mo sa Kanya. So we need to return to Jesus and renew our love. For them to be strong again, Paul exhorted them to return to Jesus and renew their love once more for Him, just like at first. Then God will give us the strength to stand victorious. Because without Jesus, we do not have the strength to do anything. Diba? In John chapter 15, makikita po natin yan. Yan po yung tema. Apart from me, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. So pag wala yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa. As an example given in chapter 15 of John, the life of the branches, sa chapter 15. The life of the branches, and we consider we are the branches, depends on His connection on the vine, and the vine is Jesus. If you lose your love for Jesus, you lose your connection with God, the source of all strength. I do gardening sa bahay po namin. I sometimes do gardening. Pag free time ko, I do gardening sa bahay. Dahil may inaalagaan akong mga halaman. Most often, I saw branches na naninilaw. Most often, mayroon akong cutter. At kapag almost every day, tinitignan ko yan.
At magugulat na lang ako, may mga branches na naninilaw. Maninilaw na lang. Kahit nagaano mo inaalagaan, may mga branches pa rin na naninilaw. Pero hindi na ako nagtataka Kasi kahit gaano mo sila alagaan, the fact that the branches cannot take good care of themselves, at hindi ko rin maibigay yung 100% na pag-aalaga. Unfortunately, I have to cut that branches kasi wala nang buhay. Ayaw ko man putulin, hindi na rin siya maganda sa paningin. So I have to prune even yung mga branches na sira-sira at hindi na productive. So ang dahilan kung bakit naninilaw ang branches o mga dahon, nakita ko alam ko hindi naman ito mahirap makita ang dahilan. Ang dahilan kung bakit naninilaw yung branches o mga dahon dito, putol na pala. Putol na pala yung yung branches na nagdudugtong doon sa dahon na yon. Hindi na nakakabit sa sanga ng puno. So wala na siyang source of strength to survive. Ganito din ating relasyon sa Diyos. Kagaya nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nagkaroon ng kakaibang kalakasan to stand victorious. So ano man ang sitwasyon natin, hindi dapat nagbabago ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Kundi lalo pang nag-aalab. Amen po ba? Lalo pong nag-aalab. Kahit na po makita natin na sitwasyon natin sa buhay, makita natin na sitwasyon sa loob ng iglesia, na kung minsan yan ang ginagamit ng kaaway para palamigin po niya yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesukristo, dapat nagpupursige pa rin tayo na ibigin. Dapat the more we love God. Amen. The more we love our brothers. Amen. Pag nakikita natin yung kakulungan ng bawat isa sa atin, di ba, the more we should love one another. Amen po ba? Amen po ba? Yes. Kasi dito talaga nakikita natin yung paglago ng ating pag-ibig sa Diyos. Hindi sa panahon na maganda yung sitwasyon, kundi sa panahon na parang seems like na all is against us. Na kung minsan parang kung minsan hindi na kasi yung dati pastor Hindi na kasi yung dati yung pakikisama niya sa akin. Hindi na kasi dati yung paano magbigay ng pagpapala ang Panginoon pastor So kung minsan sitwasyon, dinidikta tayo ng sitwasyon doon sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi. Anumang sitwasyon sa buhay po natin, dapat palaging nagtutulak sa atin na mas lalong umaalab yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Sa ating Panginoong Hesukristo. We should have already counted the cost of following Jesus. Diba? Sabi niya, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. So bilang mga mananampalataya, bilang na tayo ay nagsuko na ng ating buhay sa ating Panginoon, we should have counted already the cost. Alam na natin yung cost. Na kapag pinalo natin ng Panginoong Hesukristo, hindi ko na magagawa kung ano yung gusto kong gawin. Kundi kung ano na yung gustong gawin, gusto nang ipagawa ng Panginoon sa akin. To deny ourselves from the luxury of this world and to take up our cross daily. Diba? The Word of God often reminded us that we should not love the things of this world, which is all temporal. Alam natin, the things of this world, yun po yung nagpapalamig ng pag-ibig natin sa Diyos. But sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sabi po niya. So always remember what the Lord said to Joshua. Ito ay magpatuloy na ang anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos kay Joshua, after Moses died and he has to lead Israelites to the promised land. In Joshua chapter 1, beginning from verse 5 to 9. Okay, I intentionally did not include in my slide Joshua chapter 1, verse 5 to 9. Para po bumalik ulit tayo sa dati na tunghayan natin ng salita ng Diyos sa sarili nating mga Biblia. Kasi naman tinatamad na tayong magbukas ng ating Biblia. At kung minsan yun po yung dahilan kung bakit nananamlay po yung ating pag-ibig sa Diyos.
Dahil kung minsan tamad na tayong magbukas ng ating Biblia, hindi na rin natin dinadala ang ating mga personal na Biblia. Baka mawala na rin ang ating pag-ibig sa salita ng Diyos. So I intention ko po na hindi po pakaturuan tayo ulit. Nadalhin po natin yung Biblia. We need to love not only ang ating Panginoon, not only the revealed word, but also the written word. Kasi the written word and the revealed word, ang salita ng Panginoon at ang ating Panginoong Jesucristo, di ba sabi niya, ang manatili ka sa aking mga salita, manatili ka sa akin at sa aking mga salita. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang turo na niya sa atin . So napaka-importante pa rin, huwag nating hahayaan po na hihiwalay po sa atin kung may mga personal na Biblia tayo na dati na ginagawa natin, binabasa natin, na nagiging intimate po yung relationship natin through our personal Bible. Because we read the Bible, kung saan tayo pumunta, nandyan, dudukutin natin. Di ba? Kung minsan hindi na natin nagagawa ngayon yun. So verse 5, anong sabi doon sa verse 5 ng Joshua chapter 1? Ganito yung sabi ng Panginoon kay Joshua. No one will be able to stand against you. If you have your Bible, you can open po in Joshua chapter 1, beginning from verse 5 hanggang 9. At ganito yung ating mababasa. Sabi niya, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Verse 7, be strong and be courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Yun po yung nilalaman po ng salita ng Panginoon kay Joshua. After Moses died and Joshua ay naiwan po yung responsibilidad sa kanya to lead the people. Ang sabi niya, ang hirap naman yung sitwasyon ni Joshua. Nakita niya kung gaano katigas yung ulo ng mga Israelita nung buhay pa si Moses. Kaya sabi niya, ang hirap. So the Lord was talking to Joshua the importance of obeying His word, the written word, to keep him strong and courageous. But at the same time, God is also referring to the revealed word, our Lord Jesus Christ, whom we have to love faithfully. Makikita po din natin doon yung hindi lang yung pag-ibig natin doon sa salita ng Panginoon, na wag natin tatalikuran yung salita ng Panginoon. Yun yung yun yung context po nun . Yung salita ng Panginoon, do not let it depart from you. Pero dito makikita din natin na hindi lang po yung salita, kundi yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pag-ibig nila sa Diyos. Unang-una po ay yung pag-ibig nila sa Diyos. He said to Joshua, do not turn to the right or to the left. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag kang titingin sa iba. Huwag kang manganganan o huwag kang mangangaliwa. Huwag kang manganganan, huwag kang mangangaliwa. It also refers to kung minsan okay? Maraming mga man of God na nakikita natin na nasisira po yung kanilang pag-ibig, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Bumabalik sila sa dati nilang kalalagayan. Why? Kasi po sila ay hindi straight. Okay? Sila ay tumitingin sa kanan at sila ay tumitingin sa kaliwa. By loving God and His words, we can acquire strength
to stand victorious. By loving God and His words, we can acquire strength to stand victorious. So another important message the author wants to convey is, sabi niya doon, finally, my brethren, be strong in the power of His might. Be strong in the power of His might. Being filled with the Holy Spirit is one of Apostle Paul's important message in his letters. Isa sa mga napaka-importante na mensahe po ni Apostol Pablo sa kanyang mga tagapakinig, ay yung mapuno. Being filled with the Holy Spirit. Dahil siya mismo, naranasan po niya kung paano mapuno, being filled with the Spirit. Because when you are filled with the Spirit, hindi ka lang niya i-empower, but it causes you to desire to love God more. We know, alam po natin na ang banal na Espiritu po dwells in us after we receive Jesus. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Pagkatapos tayong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang ating Panginoong Jesucristo, yan yung pangako niya sa atin, I will not leave you as an orphan. The Holy Spirit will come to you, sabi niya, and dwells in you. The Holy Spirit takes residence in us. Pag tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas natin, then the Holy Spirit dwells in us. Siya ay mananahan sa atin. But to be filled with the Spirit, to be filled with the Holy Spirit, it's something that we must ask and seek to experience. Hindi po siya automatic. But available po siya sa lahat ng mga mananampalataya. Yung dwelling ng banal na Espiritu, automatic po yan. Mananahan po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin na nagsuko ng ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Mananahan siya sa atin kasi siya yung tutulong sa atin para makapamuhay na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Kanya. But here, Apostle Paul wants us to experience the infilling of His power. Yung pagpupuno sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. So the Spirit is dwelling in you, but to be filled with His presence, it is something that we must ask and seek to experience. At ito yung gusto niyang sabihin sa atin. Be strong in the power of His might. We must ask and seek to experience. Sabi nga niya kung ang yung tatay marunong magbigay ng mabubuting mga bagay, ano pa kaya ang inyong amang nasa langit, di ba? Referring to the working of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit in our lives. Gustong-gusto ng banal na Espiritu na punuin tayo ng Kanyang kapangyarihan, yung maranasan natin yung daily infilling ng Kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. Kung dwelling ang banal na Espiritu, hindi mo naman siya pinapansin, hindi mo naman konsa yung kadalasan naman nagre-grieve natin. Kadalasan naman tayo yung nagko-control sa buhay natin. Kaya yan yung minsan na nawawala sa buhay ng isang mananampalataya. Minsan din natin pinapansin yung banal na Espiritu na nananahan sa atin. Hanggang sa paunti-unti na nawawala, lumalamig yung ating pag-ibig sa Diyos. Sana huwag tayong makontento na nananahan lang sa atin ang banal na Espiritu.
kailangan natin maranasan ang kanyang kapangyarihan. Dahil ang pagpupuno sa atin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang higit po na magbibigay sa atin ng kalakasan to stand victorious. At ang sabi niya dito, it is available to all. Hindi lang po para sa mga gifted po yan. Hindi lang po para sa mga pastor po yan. Hindi lamang po para sa mga leaders po yan. It is available to all. And it is for us to ask and seek and ask the Lord for Him to fill us with the Spirit. So this reminds us what Prophet Micah said. Si Prophet Micah, sabi niya sa Micah chapter 3 verse 8, "But as for me, I am filled with power. I am filled with power, with the Spirit of the Lord, and with justice and might, to declare to Jacob his transgression, to Israel his sin." Para kay Prophet Micah, it was so difficult and hard to confront people from their sins. Ngunit dahil punong-puno siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagawa po niyang i-confront si Jacob. Nagawa po niyang i-confront yung mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. Kaya kapag tayo ay punong-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, magagawa natin, sabi niya, magagawa natin ang lahat ng bagay. Nothing that we can do if we are filled with the power of the Spirit. So bago dumating ang Panginoon, gusto niyang magkaroon tayo ng kalakasan, kagaya ni Prophet Micah, na i-confront po ang mundo sa kanyang kasalanan through the gospel of our Lord Jesus. Para magbalik loob sila sa Diyos at maligtas sa tiyak na kapahamakan. At magagawa lang natin po na ibahagi. Ito yung importante sa atin na mensahe na gusto ng Panginoon na gawin po natin. Ibahagi ang salita ng kaligtasan kung taglay natin ang kalakasan. Hindi po mahirap para sa atin po na ibahagi po yung mensahe ng kaligtasan kung taglay po natin yung kalakasan na nagmumula sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya pong magpupuno sa atin. Amen po ba? Kaya kung gusto po natin talaga na yung mga upuan po o ating iglesia po ay dadami, magdadala ang Panginoon ng mga maraming mga kaluluwa sa atin, then we must seek and possess the strength to stand victorious. Kahit po sa ating pagbabahagi po ng salita ng kaligtasan. Sabi niya, be strong in the Lord and in the power of His might. Napaka-importante po sa atin. Ito na yung nagiging problema sa loob ng iglesia. Okay? Kung bakit yung iglesia po ay unti-unti na pong namamatay. Makikita na natin, it's sad to say churches is dying dahil hindi na nakakaroon ng tunay na kalakasan na be strong in the Lord and in the power of His might. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung pag-ibig natin sa Panginoon ay laling umaalab pa siya. At we have to work out that, yung pag-ibig natin sa Panginoon, kailangan umaalab siya. At saka yung pagnanais po na tayo ay mapuno ng presensya ng banal na Espiritu. Di ba? Kaya compare po natin nung dati, pag pupunta tayo sa church, parang hindi na yung dati. Kasi ngayon, hindi na natin po pinag-pray, hindi na natin po dinidesire na tayo ay mapuno ng presensya ng banal na Espiritu. Nakukontento na lang po tayo na alam natin na nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Ang nais po ni Apostol Pablo na sabihin sa atin, magkakaroon po lang tayo ng kalakasan to stand victorious even after its battle kung tayo ay puno ng presensya ng banal na Espiritu. Amen po ba?
Yun po yung i-desire po ng bawat isa sa atin. At makikita po natin, the miracle, wonder-working God will again move in the church and in our lives. Ito po yung namimiss po natin sa church. Yung tayo ay punuin ng presensya ng banal na Espiritu. Amen po ba? So ito yung paalala ni Apostol Pablo sa atin. Finally, my beloved friend, be strong in the Lord and in the power of His might. Tayo po ay yumuko. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe, sa iyong mga salita, Panginoon, na nais mo, Ama, na ipaalala sa amin, O Diyos, na nakakalimutan na namin, Panginoon. Lord, huwag mo pong hayaan, Panginoon, na makontento kami sa mga nangyayari na lamang po sa aming pong kalagitnaan. Yung nandito po kami, nagpupuri po kami, O God, hindi naman po namin tunay, Panginoon, na nararanasan, O Diyos, ng presensya, Panginoon. Yung fullness, O God. Yung kabuuan, Panginoon, ng pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Lalong-lalo na, Panginoon, ang banal na Espiritu, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, O Diyos. Alam mo ang desire ng puso po namin. Naisin po namin, Panginoon, na kami ay mapuno ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, O Diyos. Lord, tugunin mo, O Diyos, ang aming pong panalangin na ito, O Diyos. Ito po, ang aming samot-dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Lord.